mga anghel sa kalangitan, magsayang nag-aawitan, ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Kaya hilingin natin ang lubos na biyaya at lakas mula sa ating Panginoon upang tayo ay maging tapat sa ating mga pangako nung tayo ay binyagan. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinabubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan,
sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ang Mesiya sa Ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak, sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magkayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit, at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan. At ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa, at sa pamamagitan niya'y ipamamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di ka kilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon ang banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y walang makikita. Siya'y tatawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ang maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng iyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may mga pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kaniyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kaniyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ito ang kordero ng Diyos, ang sala ng sansinuko. Pinapawin iyong lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At welcome po dito sa Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naalaala ko nung araw ng Kapaskuhan, tunay na napakarami po ang nagpabinyag. Sa amin po sa Diocese ng Buwak, doon po sa sentro, sa katedral, noong Kapaskuhan ay nasa 6 na po ang batang bininyagan. So napakarami. Kaya 3 pari na nagtulong-tulong para mapabilis yung pagbibinyag doon sa napakaraming bata. Dahil mayroon pang misa sa ganap na 11:00 ng umaga.
Ibig sabihin lang, ay pinili yung panahon ng Kapaskuhan dahil, siyempre, una ay naroon ang mga ninong at ninang nagbakasyon. So nakadalo. Kaya nga nakakatuwa, sa amin pong diocese, ang pwede lamang na magninong ay 5 pares, ninong at ninang. So 5 pares, ang dami na nun, ano? Aba, talagang nung Kapaskuhan ay daming humihirit. Dahil nga, siyempre ng mga nagbakasyon, ay di lahat din naman ang mga halos mga ka-eskwela, ay gusto daw magninong at magninang. Ay hindi nga pwede. Ano? Ay, 5 pares, isipin nyo yun, 5 ninong, 5 ninang. Baka na may kakaunti pa. Ay doon nga, isipin nyo, 6 na po yung bibinyagan, ay tig sa 10 ang kasama pa yung magulang. E di napakadami na. Abay talagang may humihirit pa eh. Pero ganun pa man. Ay di nandun nga't napakarami ng tao. E di isang dahilan din. Ay di isang handaan na lamang. Maghahanda ng ringalaman ng Pasko. O di kasama na ang binyag. O di tipid na rin. E di yun nga. Ando na yung mga ninong at ninang. Ay, kaya masayang pagdiriwang. Ay pero bigat nito, ang tanong, paano pagkatapos ng Pasko? Pagkatapos ng binyagan? Pagkatapos ng kasiyahan? Ano kaya? Naroon pa kaya ang mga ninong at ninang na makakagabay doon sa kanilang inaanak? Dahil malinaw yun, ano? Sila ay katuwang ng magulang sa paghuhubog doon sa mga bata. Ay ano kaya? Kaya na mabigat di ba? Ang daming gustong magninong, ang daming kinukuhang ninong at ninang. Ay pero pagkatapos ng binyagan, ano na? May gumagabay kaya sa mga bata? Ay di ang malamang-lamang, ay di sa sunod na Pasko na uli magkikita. Di ang magiging obligasyon, magbigay ng papasko, ng regalo. Pero anong mahalagang parte doon? Ba sila ang katuwang ng magulang sa paghuhubog doon sa mga bata. Kaya nga, tunay, malaki. Malaki yung dapat gampanan kapag nagpapabinyag ng isang bata. Gampanin ng magulang, gampanin ng mga ninong at ninang. Ngayon sa ating Ebanghelyo at sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. So napakinggan natin na ang ating Panginoon ay tunay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya nung binyagan ng ating Panginoon doon sa Ilog Jordan, or siya magpabinyag kay Juan Bautista, so naroon na pagkaahon sa tubig ng ating Panginoon, nakita niyang nabuksan ang kalangitan, bumaba sa kanya ang Espiritu gaya ng isang kalapati. At maganda yung binigkas na tinig mula doon sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak. So ang ating Panginoong Kristo, ang kinalulugdang anak ng Diyos. Minamahal at kinalulugdang anak ng Diyos. Kung kaya nga, makikita natin doon na sa pagpapabinyag ng ating Panginoong Kristo, pinakita niya yung lubos na pakikiisa niya sa atin bilang tao maliban sa kasalanan. Isipin niyo ang ating Panginoon, nagpabinyag. Pagpapamalas lamang na tunay na siya naging kaisa natin sa ating pagkatao maliban sa kasalanan. At tunay, ito ay ginawa niya upang tayo ay mapagkamit niya ng kompletong kaligtasan. Dahil nga,
tayong tao nagkasala sa Diyos at ang pinagkasalanan natin ay Diyos na walang hanggan, tayo ay may hangganan, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kaya ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay matubos sa ating kasalanan. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao katulad natin at siya ang naging daan upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Kaya naman, doon natin makikita yung lubos na pagmamahal ng Diyos sa atin, ang lubos na pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, na kung saan ay nakiisa siya ng lubusan sa ating pagkatao maliban sa kasalanan. Kaya naman, ito yung dapat lamang na magdala sa atin upang tayo rin ay lubos na makiisa sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil tunay, ipinakita niya sa atin yung lubusang pakikiisa sa ating pagkatao upang tayo matubos niya sa ating kasalanan. Kaya naman, upang tayo ay maligtas sa kasalanan, makaiwas sa kasalanan, ang kailangan din natin, makiisa tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Kaya tingnan natin mabuti kung paano natin pinagsisikapan ang lubos na pakikipag-isa sa ating Panginoon. Dahil masasabi natin lubusan ang ating pakikisa sa Kanya kung tayo ay sumusunod ng lubusan sa Kanyang mga hinihingi sa atin. Kaya tingnan natin mabuti, paano tayo umiiwas sa kasalanan? Alalahanin natin, ang ating Panginoong Jesucristo, nagbuwis ng buhay, nag-alay ng buhay dahil sa ating kasalanan upang tayo ay matubos niya sa kasalanan ito. Kaya nga, upang tayo ay lubos na makaiwas at maligtas mula sa ating kasalanan, kinakailangan lubusan tayong makiisa sa ating Panginoon. Kinakailangan tayo'y lubusang sumunod sa hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Kaya, sana, lagi nating tatandaan, tayo ay alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay bininyagan. Kung kaya nga, napakarami ng ating pangakong binitiwan sa ating binyag. Kaya sana ito yung ating balikan. Paano natin patuloy na pinaninindigan yung ating mga pangako nung tayo'y binyagan? Natatalikuran natin ang kasalanan, si Satanas at ang kanyang panghihikayat. Kaya mga tingnan natin, natatandaan pa ba natin yung mga pangako natin nung tayo'y binyagan? Yan ang mabigat. Baka hindi na natin alam. Ay pero yan po'y taon-taon ating sinasariwa kapag Pasko ng pagkabuhay. Muli, binibigkas natin yung ating pangako. Kaya dapat lamang patuloy nating pagsunikapan na panindigan ang ating pangako. Sapagkat ito ang tunay na magdadala sa atin upang maging lubusang kaisa ng ating Panginoong Jesucristo na magdadala sa atin patungo sa hinahangad nating kaligtasan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa
sanlibutan, siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang paikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa
sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Angels return o'er the night, sweetly singing hymns of names, and the mountains in reply echoed the joyous ring. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Why this jubilee? Why your joyous strains prolong? See what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, He was birthed, the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria
excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Singing to the birds at night, sweetly singing on the plains, and the mountains hear it like echo the joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Why Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? See what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming paikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman,
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos sa turismong pangsimbahan at bilang pag-alala na rin sa inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at may mga kasamang foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ng ang bisita pastoral ng Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa sa 12 ng tanghali at ang misa sa 9 ng umaga at 2 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig na ating Panginoong Kristo. Salamat sa Diyos.
Walhati sa Diyos sa pagkaitaasan. Walhati sa Diyos sa pagkaitaasan.